Ngayon, base sa mga larawan na inyong nakita at mga salitang inyong nabuo, sa tingin ninyo patungkol saan kaya ang panibagong leksyon na ating tatalakayin ngayon? Sa tingin ko po, ito ay tungkol sa hardin, teacher. Ito ay tungkol sa hardin, maaaring tamang iyong sagot. Sino pa sa inyo ang may idea? Ako po, teacher. Mary? Tingin ko po ito ay tungkol sa pagtatanim, teacher. Magaling! Sino pa sa inyo ang may ideya? Ko, teacher. Ano ang iyong ideya, Ivan? Tingin ko po ito ay tungkol sa paghahalaman, teacher. Paghahalaman. Mahusay ang iyong sagot. Ang lahat ng inyong kasagutan ay may kinalaman sa ating leksyon ngayon. Dahil sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa container garden bilang alternatibong paraan ng paghahalaman. Handa na ba kayong makinig at tuklasin ang tungkol sa container garden bilang alternatibong pamamaraan ng paghahalaman? Yes, teacher! Nagagalak akong marinig yan mula sa inyo, ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipaalam sa inyo na may panauhin tayo na bibisita sa atin mamaya at may mga paalala siya na nais niyang iparating sa inyo. At ang bayong na ito ay naglalaman ng mga paalala na dapat ninyong pakatandaan. Maaari niyo ba itong basahin, mga bata? Ang unang paalala. Makinig sa sinasabi ng guro. Tama, dapat ay makinig tayo palagi sa kung ano man ang sinasabi ng ating guro. Ngayon, tingnan natin kung ano ang pangalawang paalala mula sa ating bisita. Palaging makilahok sa klase. Tama, dapat palagi kayong nakikilahok sa talakayan. Ano kaya ang pangatlo? Iwasan ang makikipag-usap sa katabi. Tama, dapat ay makinig lamang kayo at tumiwas kayo sa pakikipag-usap sa inyong mga katabi. Ngayon, alamin naman natin kung ano ang pang-apat. Itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot. Tama, itaas ang iyong kanang kamay kung gusto niyong sumagot. Ngayon, tingnan natin ang panghuling paalala. Ano kaya ito? Maging maingat sa paggamit Ng matutulis at matatalas na kagamitan. Tama, inyong pakatandaan na dapat kayo ay magiging maingat sa paggamit ng matutulis na kagamitan o kung gagamit man kayo, dapat ay may gabay ito ng mga nakakatanda sa inyo. Maliwanag ba, mga bata? Opo, teacher! At ngayon, may tanong ako sa inyo, maaasahan ko ba ang lahat ng inyong binasang paalala mula sa ating bisita? Opo, teacher! Magaling! Nagagalak ako dahil handa kayong sumunod sa mga paalala na nanggaling sa ating magiging bisita mamaya. Ngayon, nais kong tingnan ninyo kung ano ang nasa larawan. Ano ang napapansin ninyo? Magkakadikit po ang kanilang mga bahay, teacher. Tama, ang nasa larawan ay nagpapakita na magkadikit ang kanilang mga bahay. Tumpak iyan. Sino pa ang may ideya sa inyo? Ko, teacher. Ivan, ano ang iyong ideya? Maliit po ang espasyo sa paligid ng kanilang bahay. Tama ang iyong sagot, magaling. Mailiit nga ang espasyo sa paligid ng kanilang mga bahay. Sino pa ang may ideya sa inyo? Ako, teacher! Hana, ano ang iyong ideya? Ang mga bahay na ito ay makikita sa syudad, teacher. Tama, magaling. Ang mga bahay na ito ay makikita nga sa syudad. Sino sa inyo ang may bahay sa syudad? Kami po, teacher. May mga tanim ba sa paligid ng iyong bahay? Wala po, teacher. Marahil ay maliit din ang espasyo ng paligid ng iyong bahay, kaya't wala kayong pananim sa paligid. Sa pagkakataong ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento na batay sa larawan na nakikita ninyo. Ngayon ay bisitahin muna natin ang pamilyang tutulungan natin mamaya. Maaari niyo bang basahin ang kwentong ito, mga bata? Opo, teacher! Magaling, simulan na ninyo ang pagbabasa. May isang pamilya na nakatira sa isang urbanong lugar. Alam niyo ba kung ano ang urbanong lugar? Hindi.
Hindi, teacher. Teacher! Ang urbanong lugar ay isang pantaong puok na may mataas na bilang ng populasyon, kagaya lamang iyan ng nakita ninyong larawan kanina. Ngayon ay magpatuloy tayo sa kwento natin. Ito ay binubuo ng mag-asawang sina Manong Betong, Aling Bebang at magkapatid na si Aling at Kiko. Ang pamilya nila ay binubuo ng 4 na miyembro. Ang kanilang padre de pamilya ay si Mang Betong. At ang ina naman ng kanilang mga anak ay si Aling Bebang at ang kanilang mga anak naman ay ang magkapatid na si Ling at si Kiko. Ngayon, magpatuloy kayo sa pagbabasa. Gustong-gustong kumain ng gulay at prutas. Tama! Gustong-gustong ginagawa ng magkapatid na si Ling at si Kiko ay ang kumain ng paborito nilang pagkain na masustansyong pagkain kagaya ng gulay at prutas. Kaya dapat ay tularan ninyo kung ano ang ginagawa ni Ling at ni Kiko dahil yan ang makakabuti sa inyo. Ngayon, magpatuloy kayo. Isang araw, nakita nila ang kanilang kapitbahay na nagtatanim ng mga gulay sa likod bahay. Ngayon, nakita nila na ang kanilang kapitbahay ay nagtatanim ng gulay sa likod bahay. Kaya sa tingin ninyo, gusto rin ba nilang magtanim o hindi? Gusto! Ngayon ay alamin natin kung ano pa ang mga pangyayari na susunod sa kwento. At gusto rin nilang magtanim upang maiwasan ang malaking gastos sa bilihin. Tama ang iyong hula. Gusto rin nila na magtanim upang maiwasan na mapagasto sila ng malaki sa mga bilihin. Ngunit gustuhin man nila, ang problema ay wala silang malaking espasyo sa kanilang bahay upang mapagtaniman ang anumang gulay na gusto nila. Tama, may problema ang pamilya ito dahil gusto nga nilang magtanim ngunit wala naman silang malaking espasyo sa kanilang bahay. Ngayon, gusto niyo bang tulungan ang pamilyang ito upang masolusyonan ang kanilang problema? Opo, teacher! Mabuting desisyon yan mga bata. Nagagalak ako dahil handa kayong tumulong sa iyong kapwa. Kung ganon, ay simulan na natin ang ating misyon. Alam niyo ba na may mga alternatibong paraan ng paghahalaman at isa na rito ang tinatawag na container garden. Ang container garden ay isang paraan ng paghahalaman kung saan ang mga halaman ay tinatanim sa mga lalagyan o mga containers. Sa halip na itanim ito ng direkta sa lupa o sa bakuran, ang container garden ay mainam sa mga espasyong limitado gaya na lamang ng mga apartment balconies o mga urbanong bahay na walang malawak na espasyo sa kanilang bakuran kagaya na lamang ng nakita ninyong larawan kanina. Ngunit bago natin may sagawa ang pagtatanim, kinakailangan muna nating tukuyin ang mga bagay na kakailanganin natin sa paghahalaman. Kaya naman, tulungan ninyo akong pumili ng mga bagay na magagamit natin sa pagtatanim. Handa ba kayong tumulong sa akin, mga bata? Opo, teacher! Nagagalak akong marinig yan sa inyo. Kaya naman, simulan na natin ang pag-a-add to cart. Tayo ay mag-a-add to cart na. At dahil dyan, kakailanganin natin na mapaglalagyan ng mga bagay o mga kagamitan na magagamit natin sa ating pagtatanim. Kaya naman, kailangan natin ng isang kariton or cart. Ngayon na may kariton na tayo, handa na tayong mag-add to cart. Ngayon, tingnan ninyo ang mga bagay na nasa aparador. Ang una dyan ay ang sombrero. Ngayon, kailangan ba natin ng sombrero upang tayo ay makapagtanim? Opo, teacher. Tama! Kaya i-add to cart natin ang sombrero dahil ito ay makakatulong sa atin upang hindi tayo matamaan ng sikat ng araw. Kaya naman ay i-add to cart na natin yan. Ngayon, kailangan ba natin ng heels upang tayo ay makapagtanim? Hindi, teacher! Tama, hindi natin kailangan ng heels. At ngayon, kailangan ba natin ng gloves at saka ng boots? Opo, teacher! Tama, kaya i-add to cart na rin natin yan. Kailangan ba natin ng pala o hindi?
Kailangan, teacher. Kaya naman, i-add to cart rin natin yan. Kailangan ba natin ng gardening fork at trowel? Yes, Yes, teacher. I-add to cart din natin yan. Ngayon, kailangan ba natin ng pens? Hindi, teacher. Tama, hindi natin kailangan ng pens para tayo ay makapagtanim. Kailangan ba natin ng fertilizer? Yes, teacher. Tama kayo. Kailangan ba natin ng seeds? Yes, teacher. Tama. Ano naman kaya ang plants? Kailangan ba natin ito o hindi? Kailangan, teacher. Tama, magaling mga bata. Ngayon, kailangan ba natin ng watering can at saka ng pot? Yes, teacher. Tama, kasi magagamit natin yan sa pagdidilig at magsisilbing container ng ating halaman. Sa tingin ninyo, kumpleto na ba ang ating mga kakailanganin upang tayo ay makapagtanim? Yes, teacher. Tama, kaya naman ay i-check out na natin yan. Ngayon, handang-handa na tayo sa pagtatanim. Kaya't halina't kilalanin na natin ang ating bisita sa araw na ito. Excited na ba kayo na malaman kung sino siya, mga bata? Opo, teacher. Mabuti yan. Ako, excited na rin akong makilala kung sino siya. Kaya panahon na para ipakilala ko sa inyo kung sino ang ating bisita ngayon. At ang ating bisita ngayon ay si Mang Amon. Tawagin niyo lamang siya sa pangalan na Mang Amon. Siya ay isa sa pinakakilalang hardinero dito sa ating lugar. Kaya naman, salubungin natin siya ng isang masigabong palakpakan. Bata, napagtagumpayan na ninyo ang inyong misyon at nasolusyonan na natin ang problema ng pamilyang nakatira sa urbanong lugar. Ngayon ay malaya na silang makapagtatanim ng mga halaman na gusto nila kahit maliit lamang ang espasyo ng kanilang mga bakuran. At yan na ang naging resulta ng kanilang pagtatanim sa lalagyan o container gardening. Ngayon naman ay samahan natin si Mang Amon papunta sa kanyang bahay upang malaman natin kung ano pa ang mga halimbawa ng container garden. At ngayon, narito na ang mga halimbawa. Tingnan natin kung ano ang unang halimbawa. Ito ang pangalawang halimbawa ay napakaganda sapagkat ipinapakita nito ang mga magagandang bulaklak at magagandang lalagyan. Tingnan naman natin kung ano ang ikatlong halimbawa. Ang ikatlong halimbawa naman ay ang mga prutas at gulay. At ang pang-apat na halimbawa naman ay pwede nating gamitin upang gawing pangdekorasyon sa ating kabahayan. Ngayon ay tingnan naman natin kung ano ang panglimang halimbawa. Napakaganda ng panglimang halimbawa. Ngayon na nalaman na ninyo ang lahat ng hakbang sa pagbuo ng container garden ay may katanungan ako. Ngunit bago yan, gusto kong pumili kayo kung ano ang paboritong kulay ninyo. Mga container na ito ay naglalaman ng mga larawan ng inyong mga kaklase. At kung anong kulay ang mapili, ay pipili tayo kung sino ang maswerteng makakasagot. Ngayon, nais kong tanungin si Hana kung ano ang kanyang paboritong kulay. Hana, ano ang iyong paboritong kulay? Green po, teacher. Green. Ngayon, tingnan natin kung ano ang laman ng kulay green. Kung sino ang maswerteng makakapagbigay ng kanyang ideya sa klase at ang maswerteng sasagot ng aking katanungan ay walang iba kundi si Mary. Mary, maaari ka bang tumayo? Ngayon ay may katanungan ako sa iyo. Ano ang container garden? Ang container garden po, teacher, ay isang paraan ng pag-aalaga ng halaman kung saan ang mga halaman ay itinatanim sa mga lalagyan o mga containers. Tama ang iyong sagot, magaling! Ngayon, gusto ko naman malaman kung ano ang paboritong kulay ni Mary. Red po, teacher.
Red daw ang kanyang paboritong kulay, kaya naman tingnan natin kung ano ang laman ng kulay pula. Swerteng makakasagot ng aking katanungan ay walang iba kundi si Renalu. Renalu, maaari ka bang tumayo? May Go. katanungan ako sa iyo. Ang katanungan ko ay, ano-ano ang mga kagamitan sa paggawa ng container garden? Pala, gardening fork, dulos, lalagyan o container, pandilig, lupa at pampataba po, teacher. Magaling! Tama ang iyong sagot, Renalu. Ngayon, gusto ko namang malaman kung ano kaya ang paboritong kulay ni Renalu. Yellow po, teacher. Yellow daw ang kanyang paboritong kulay. Ngayon, tingnan natin kung ano kaya ang laman ng kulay yellow. Ang maswerteng sasagot ng aking katanungan ay walang iba kundi si Renji. Renji, maaari ka bang tumayo? Opo, teacher. Aking katanungan ay, ano-ano ang mga hakbang sa paggawa ng container garden? Ito po ay paghahanda ng mga gamit sa pagtatanim at pumili ng lalagyan o container selection, paghahanda ng lupa o soil preparation, pagpili at paghahanda ng mga halaman o buto, pagtatanim at pagpapanatili ng kaayusan ng halaman, teacher. Magaling, nagagalak ako dahil tunay nga na nakikinig kayo sa ating diskusyon o sa ating leksyon ngayon. Kaya naman, bigyan ninyo ang inyong sarili ng 3 palakpak.